Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, introduction. Bronfenbrenners come with a simple set, useful parade diagram showing the different factors that exert influence on an individual's development. So, si Bronfenbrenner ay nag-imbento siya ng isang simpleng modelo na nagpapakita sa iba't ibang mga salik na nakakaapekto sa pag-unlad ng isang tao. So, sa abstraction, si Bronfenbrenner's model, also known as the bioecological system theory, presents child development within the context of relationship systems that comprise the child's environment. So, it describes the multi-part layers of environment that has an effect on the development of the child. So, ang modelo daw ni Bronfenbrenner is kilala rin bilang teorya ng bioecological systems. So, ito rin ay nagpapakita ng pag-unlad ng bata sa konteksto ng mga relasyon at sistema ng pagbuo ng sa kanyang kapaligiran. Ipinaliwanag dito na ang iba't ibang layer ng kapaligiran ay nakakaapekto sa pag-unlad ng bata. So, next is Bronfenbrenner's bioecological model, structure of environment. So, dito sa microsystem is ang microsystem ay ang pinakamalapit na layer sa bata. Ito ay binubuo ng mga istruktura na direktang nakikipag-ugnayan sa bata tulad ng pamilya, paaralan, at kapitbahay. So, narito ang mga pangunahing relasyon at pakikipag-ugnayan na nararanasan ng bata sa kanyang agarang kapaligiran. Ang halimbawa nito ay ang malalim na pagmamahal ng ina sa kanyang anak ay nagtutulak sa kanya sa tugunan ang mga pangangailangan ng sanggol at panatilihin nitong ligtas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Baby Salama Badruddin Nuruddin. First report. Hello everyone. I am Elmira Yutumawis from Bitiled IA. So in this video, I will explain to you the mesosystem. So what is mesosystem? Mesosystem connect child's microsystem structures such as parents and teachers, health services, and community, fostering interaction and connection between these structures. This layer provides the connection between the structures of the child's microsystem. More importantly, the mesosystem refers to the connection and the relationship that exist between two or more microsystems. For example is how child handles the relationship between his parents and her teacher. Ang ibig sabihin ng ecosystem is an environment that influences a person's life, even though a person is not directly involved in it. Ibig sabihin nun, hindi direkta nag-aapekto sa bata, hindi naapektuhan ang buhay ng bata. Ang example nito is magulang kinakailangan magtrabaho sa ibang bansa para sa pang-araw-araw na pamumuhay ng kanyang pamilya. Pero naapektuhan ang buhay ng bata dahil nawawalan sila ng time or macrosystem. This includes the cultural environment in which a person lives in and all the other systems that affect the child. It includes cultural values, customs, tradition, laws, resources, or the economy and the political system in a child's country. The macrosystem describes the overall culture that influence all other systems, such as a child's geographic location and obscenity. Intelligent people who having to live into a bad places are more likely to move to a better one. But
That also means that they are more likely to be a stranger in a rich society. So, regardless of a child's biological potential or upbringing, on a macro level, he or she may have a disadvantage. I'm Amiril Emboyan. So, this video I will discuss chrono system. Ang chrono system ay tumutukoy sa mga pangyayari at impluensya sa buhay ng isang tao na nagbabago sa paglipas ng panahon. So, ibig sabihin, ito ang pagbabago sa kapaligiran na nakakaapekto sa pagdevelop ng isang tao mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda. Halimbawa na dito ang pagsilang sa bagong sanggol at ang paglipat ng bahay, pagkamatay ng isang mahal sa buhay o pagsimula ng isang bagong trabaho ay mga pangyayari na maaari magdulot ng pagbabago sa chrono system ng isang tao na kung saan maaapektuhan nito ang pagdevelop ng bata dito yung pagkamatay ng magulang o mahal sa buhay. Naapektuhan dito yung mental health which it pati yung development ng tao ay maaapektuhan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I'm Amiril Emboyan. Hello everyone, I am Raisa Rahman. So today I'm going to discuss the roles of school and teacher. Bronfenbrenner emphasized the critical role of schools and teachers in supporting children's development, especially when family relationships are unstable. His bioecological theory highlights the negative effects of a lack of consistent, caring interactions with important adults, which can lead to behavioral and self-regulation issues in adolescents. So, from the word role, ito ay isang tungkulin ng teacher and school. So, ayon kay Yuri Bronfenbrenner, mahalaga ang paaralan at ang mga guro sa pag-unlad at pag-develop ng mga bata, lalo na kung ang pamilya ay hindi maayos at magulo. For example, kung may problema ako sa pamilya at sa paaralan, pwede akong magsabi sa aking guro nang maaaring makatulong sa akin na magbigay ng mga advice kung ano dapat gagawin at nagbibigay lakas ng loob para harapin ang mga problema sa aking pamilya. So, kaya mahalaga ang paaralan at mga guro dahil sila ang nagiging pangalawa nating pamilya. So, the theory, ito ay nasasabi din na kapag nakulangan or hindi pare-pareho ang nakuha nilang pagmamahal sa matatanda or yung mga advice ng mga nakakatanda sa kanila tulad ng magulang at mga guro ay maaari magdulot ng problema sa kanilang pag-uugali at mahihirapan sila kontrolin ang kanilang sarili. So, example dito is, di ba yung ibang mga kabataan ay nagsusuicide dahil nga kulang sila sa advice ng mga magulang nila at guro at dahil doon mahina ang kanilang kalooban para harapin ang kanilang problema at mas pinili nilang mag-suicide. Kaya dapat natin pahalagahan ang mga taong tumulong sa pagdevelop ng ating sarili at nagpapatatag ng ating kalooban at ng mga tagapayo natin, mga guro at siyempre ang mga magulang natin na nagmamahal sa atin ng simula pang pinanganak tayo. That's all. Thank you for watching and listening.